So dito tayo sa Sahih Muslim 2767 letter A. Sahih May Muslim may translation din sa baba na parang ano lang 2760, letters lang. May Book text. 50, Hadith 57. Ang sabi kasi dito, idqana yawmul qiyamati. So dito ito to. Dafa'alahu. Allah will deliver. Azza wa jalla illa kul. Every Muslimin. So i-rescue doon niya, dafa'a, i-rescue doon ni Allah ang every Muslim. Mhm. Then sabi dito, Yahudiyan o Nasraniyan, fayakulu, hada fakakuka. Ano itong pakakuka? Rescue. I-rescue niya sa fire o nari, min na nari. Mhm. So, dafa'alahu, i-rescue ni Allah, azza wa qala illa qul muslimin. Ang bawat Muslim, paano niya i-rescue? Sa pamamagitan ng mga Yahudiyan o Nasraniyan, fakakuka min nari. So, tama ang translation. Sino ang re-rescue niya? Mga Muslimin sa pamamagitan ng Yahudiyan at saka Nasraniyan. So, ibig sabihin, ang inyong rescue ay ang mga Nasraniyan at ang mga Yahudiyan. Sino ang re-rescue niya? Sino ang kanyang i'azza wa qala? Itong mga Muslimin. Kayo ang i-rescue ni Allah. I-rescue kayo ni Allah sa pamamagitan ng mga Yahud at mga Nasara. So, ang ibig sabihin nitong hadith, ni-report ni Abu Musa, reported at Allah's Messenger, pagdating daw sa Day of Resurrection, i-deliver ni Allah ang mga Muslimin sa pamamagitan ng mga Yahud, mga Jews, at mga Christian, mga Nasraniyan. Sila ay i-rescue, fakakkuka, galing sa apoy, from the fire min nanar. So, tama ang translation na talagang i-rescue kayo through us, through Christians and through Jews. So, ginamit na word is fakakuka or rescue. Is it okay if you read the first text then right before that? Yung What do you parang mean? Saan? naunang verse dyan. Ito? Like yung hindi yan. Because I want to. Ito, hadatana Abu Bakri, Ibn Abi Shaibata, hadatana Abu Usman, an Tahata bin Yahya, an Abi Burdata, an Abi Musa, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anong Inuulat daw ito ni Abu Musa. An Abu Musa, qala. May So, Musa. kanyang sinabi niya. So, ibig sabihin, tama itong translation na to. Agree ako dito. Okay. So, ang pinaka-point dito, brother, no? Pagdating daw sa Al-Judgment Day, sa Yawmul Qiyamah, kami ang inyong magiging savior kasi ibig sabihin hindi pa kami mauubos. No? Bawat isa sa inyo ang katapat Kristiyano para masave daw kayo. Ang salvation ninyo ay nakasalalay sa kada head ng Christian at Jew. Ayun ang sabi niya. Kasi yan ang kanyang rescue. Fakapuka. He will deliver. So again, wag natin masyadong pamalian ng mga translation ng mga Muslim kasi tama yung pagka-translate nila dyan. Agree ako dyan. Pinag-aralan ko rin naman yan eh. Na talagang mga word na ginamit, tumutugma talaga doon sa... Kasi meron tayong dictionary na ginagamit dyan, no? Ito ay Al-Ma'ani English-Arabic Dictionary. Yan ang ginagamit ko para kunin yung mga ginamit na Arabic letters kung anong definition niya. Halimbawa, dafa'a. Ang dafa'a means to pay. So kami ang bayad. Kami ang bayad. We are the dafa'a. Dafa'a. Para ma-rescue kayo, fakakkuka. Para ma-rescue kayo. Kami ang pay o ransom. Ransom palang meaning ng dafa'a. Ransom. Sabi dito, payment to get rid of, deliver. Ayan. Al-Ma'ani English Arabic or Arabic English Dictionary. Marami siyang meaning eh. Halos meron siyang 15 pages for its definitions. So iba't iba ang definition pero halos same lang din yung mga sinasabi. To deliver, to get rid of, to pay for, to pay the price, settle an account. So parang business yung dating. So, Parang parang business, sabi mo parang is, pangbayad ba? parang sinabi mo is Oo. presumption. Presumption yung word letter na yun or yung word na yun specifically sa deliver kasi nga marami siya or 15 yung definition na pwede siyang iakma doon.
Tama? Pero ang unang lumabas sa definition, ang unang lumabas talagang payment. It talks about payment, yung dafa'a. Hindi lang dafa'a, no? Hindi lang yung dafa'a, yung deliver na ginamit. Dapat nga payment ang nilagay dito sa totoo lang eh. Payment dapat eh. Allah would pay every Muslim a Jew. Deliver ang ginamit, which is tama rin naman, deliver, same namin ng essence yun. Yan. Kaya kung sino man yung Muslim magsasabi maling translations nila, masyado naman kayong mayabang yan. Mga Arabic translation, English speaker din naman yung mga yan. Yeah. Kung paano nila naintindihan yung Arabic, nililinaw nila sa English. Kasi mga Arabic speaking nga yan na nagtatranslate sa English because they also knowledgeable to translate it into English kasi marunong din naman silang English. Kaya itong mga nayayabangan din sa ibang Muslim, mali yung translation, parang binabastos naman natin scholarship itong mga kapatid na inyong mga Muslim. Tingnan mo na, naiinsulto naman sila. For how many years pinag-aralan nila yan? Huwag naman sana nating bastusin sila eh. Yan ang sinasabi nila, yung translation nila eh. Which is kung i-check natin yung wordings, may kita natin talagang ganun talaga. Okay. Okay. Di ba? So, ang pinaka-point namin ng mga Kristiyano dito, why Muslims are mocking Jesus died for the Christians, died on the cross for us, while in their Quran, Muhammad really mentioned this and even Muhammad affirmed such a concept na ang Christian and Jews ay para sa deliverance ng mga Muslims sa day of resurrection. So malinaw yan. Okay. Thank you. Settled na tayo dyan ha. Napansin ko lang nalayo tayo sa topic kasi kanina nasa Surah chapter 1094 tayo tungkol doon sa magtanong doon sa people of the book. Napunta tayo dito so lumawak talaga yung discussion ninyo. Dito kasi halimbawa balik tayo doon sa first topic natin. Dito sa 1094 mapapansin mo dito na meron daw itatanong. Ano bang tatatong Fas Ali, magtanong daw doon sa mga alkitaban, mga nakakabasa ng kitab. Ito po yung paliwanag ng scholar ninyo. Halimbawa, kukuha tayo sa isang Sunni, no? Dito sa Sunni. Galing kay Ibn al-Jawzi, no? Kay Ibn al-Jawzi tayo kukuha. Isang Sunni siya. Hindi ko lang alam kung Sunni ho kayo, brother, no? Hindi ko lang alam yan. Sorry. Okay. Okay. Sure. Ito Sunni to ha. Ano mo to? Same mo to siya. Sunni Tafsir galing kay al-Jawzi. Sabi ni Al-Jawzi sa paliwanag ni Al-Jawzi doon sa chapter 10 verse 94 ng Quran, ang sabi, Qauluhu ta'ala fa'asla, magtanong, alladina yakra'una al-kitab min qablika, wa hum al-yahud wan nasara, wa fi alladina amar bis'u lahum bainahum qawlaan. So, ibig sabihin, yun daw magtanong ka daw sa scripture nung Kristyano Tudyo. Ito utos ni Allah. God Almighty says, ask those, magtanong daw kayo sa mga people, the scripture before you. Read the scripture before you. Meaning the Jews and the Christians. Ito yung maganda dito ngayon. Ang paliwanag na isang scholar nila, na sino ba tong scholar nila na to? Si Al-Bakay, no? Si Al-Bakay, sabi ni Al-Bakay, ang scripture daw na yun ng mga Kristyano Tudyo ay galing daw sa langit. Sabi dito, ito. Basahin natin na us, that is, because of that doubt, those who read, that is, who follow the scripture, that is, the heavenly scripture from among the Jews and Christians. So, yun daw scripture namin, no? Yun daw scripture ng mga Kristyano Tudyo ay galing daw siya sa heavenly origin. So, ang ibig sabihin, tama lang yung contention kanina, na hindi nakurap ang Bible kasi from heaven nga siya eh. Yeah. So kung from heaven siya, bakit siya ikukurap kung from heaven siya? Di ba ganun yun? Tama. Ang sabi ni Al-Tabari, I swear, itong paliwanag ni Al-Tabari, no? Al-Tabari, isa sa mga higher interpreters. I swear that a certain truth has come to you, the news that you are a messenger of God. These Jews and Christians know the truth of this. They find your description in their scripture. So saan daw makikita si Muhammad? In their scripture. Sa Arabic yan ay kutabihim. Indahu Saan fi ba? kutabihim. Like may example Sa kanilang ba na scripture. sorry to interpret. Okay, sorry. May lesson learned na naman ako. Wag mo na mag-interrupt pag natapos na. Okay, sige. Proceed. Sorry. Go. Okay, it's fine. So, ito na. Basahin mo natin sa Arabic to dito yung kay Al-Tabari, no? Ang sabi ni Al-Tabari, waya judin naatak indahum. Sabi to, fi kutabihim. Fi kutabihim. Ibig sabihin, sa kanilang scripture, sa kanila, in their scripture. Sabi dito, they find your description in their scripture. Sa scripture nino ng mga Jews and Christians.
na kung saan ito daw ay heavenly origin. Heavenly origin, sabi dito. That is the heavenly scripture from among the Jews and Christians. Yung kanilang scripture daw na galing sa asma'u, galing sa taas, galing sa heaven. Ay asma'u min al-Yahud wa Nasara, sa kanilang scripture na galing sa heaven, yung kitab. Yung kanilang kitab ay galing sa asma'u, sa heaven, ng mga Hudyo at Kristiyano. So yung aming scripture galing sa langit, at dito daw makikita ang description daw ni Muhammad sa kanilang scripture. So ano yun? Yun yung Bible na hawak ng mga Kristiyano. Wala namang ibang hawak ng mga Kristiyano, kundi ang Bible na identical sa panahon ngayon. Kasi if this is talking about the 7th century, sa history, walang ibang 7th century scriptures na hawak ng mga Kristiyano, kundi yung identical na meron kami ngayon. Isa-isahin natin yung At-Tabari. Ito kasi nangyari kay At-Tabari, ang paliwanag ni At-Tabari sa Surah chapter 10:94. Magtanong sa mga Kristiyano kasi nasa kanila ang truth at ang description mo, Muhammad, ay nasa kanilang scripture. Tapos, ang paliwanag din dito ni Al-Jawzi, na isang Sunni, na magtanong sa mga nakakabasa ng scripture. Ito mga Kristiyano at Hudyo. Ayun. Tapos, ang paliwanag naman ni Al-Bakay, ito daw yung pagtanungan mo sila kasi ang kanilang scripture ay galing sa Asma'u, sa heavenly origin, heavenly scripture pa among the Jews and Christians. Ibig sabihin, ang contention natin dito, hindi nakurap ang scripture namin kasi ina-acknowledge pala ng mga scholars ng Islam, mga Arabic-speaking scholars, na ito ay heavenly origin, na ito ay inspired. Ito ay inspired by God. Amen. Mali So kasi therefore, alam mo, yung talagang ang Biblia ay hindi talaga to corrupt. Kasi kung corrupt ito, then how come na ito ay heavenly scripture ng mga Kristiyano at Hudyo? Halimbawa ito pag binasa mo yung tafsir ni Ibn Kathir sa chapter Al-Imran, ayah 55, sinasabi doon na ang mga followers ni Isa, sila ay na-scatter abroad. At ilan sa kanila ay in-acknowledge siya as Son of God, at ilan sa kanila ay naniwala na siya ay part ng Trinity. Napakaganda na paliwanag ni sige, bigyan natin halimbawa. Sige, chapter 3 tayo. ano bang Kristiyano kayo? Orthodox ba kayo or what? Or Trinitarian. Or galing din sa Orthodox yung aral. Kasi, Trinitarian naman yung origin namin. So, you don't believe as well kasi ang born again same lang din eh. Pero they still argue. Would that still be Trinitarian pa rin sila, brother. Walang same lang yan na kapatid pa rin namin yung mga yan. Sige, basahin natin to, sabi dito. Paliwanag ito ni Ibn Kathir, Paliwanag ni Ibn Kathir tungkol sa mga Nasara. Sabi dito, and make those who follow you superior to those who disbelieve until the day of resurrection. So meron doon mga sumusunod sa iyo na maging superior sila pagdating sa day of resurrection. And so happened, for when to heaven, his companions split into factions after him. Ang kanyang mga sumusunod, ang kanyang mga ansar ay na-split. Yung mga followers ni Isa, yung mga sahaba ni Isa ay na-split daw. Some of them, peace be upon him, God raised the Messiah. Believed in what God sent with. He was God's servant, messenger, and son of his servant, and some then exaggerated about him and made him the son of God. And others said he is God. And others, he is the third of three. Trinity, talatatun. So yung kanyang mga followers na sinasabi sa Quran na mga followers niya, napunta pala ito sa mga belief na naniwala na siya Diyos, naniwala na siya part ng Trinity. Ito ang part of the three. He is the one of the talatatun. Talatatan means Trinity. So ibig sabihin, ang mga Nasara ay talagang Trinitarian. Yung binabanggit ni Muhammad sa Quran na Nasara, mga Nasara, mga Trinitarian. Kaya pagdating dito sa 9, basa tayo sa chapter 9, I think chapter 9 verse 31, if I'm not mistaken, na talagang Son of God si Kristo. Sabi dito, chapter 9, Al-Tawbah, ayah 30. So basa natin, Waqalatil Yahud Uzairun Ibnullah, Waqalatil Nasara Al-Masih Ibnu Allah Dalika. Ibig sabihin, ang mga Christians naniwala na si Messiah ay Son of Allah. So ang mga Nasara na binabanggit ng Quran, walang iba kundi ito ay mga Trinitarian believing that Jesus is the Son of God. Lahat yan ay mga Trinitarian yan. Thank you, Brother James. Pero going back for good. Thank you, James.
Alam mo saan galing yung salitang Isa? Galing sa mga Abyssinian Christians. Kasi si Muhammad nakipagdebate sa mga Abyssinia at sila ang nagbanggit ng Isa, mga Arabic yun nakakopya siya ng word na yan galing sa kanila ng mga Krisyanong Arabic na Isa talaga ang tawag din ng mga Arabic na yun at Masiya, Isa. So doon nakakuha si Muhammad ng idea na gawing Isa yan. Hindi yan galing kay Muhammad, yan galing kay Allah, galing yan sa mga Christian sa Nasara, sa Abyssinia. Kasi nakadebate siya ni Muhammad at nung natalo si Muhammad, iniwanan nila si Muhammad kasi hindi nakasagot si Muhammad. They left kasi walang maisagot si Muhammad sa debate. Abyssinia. Abyssinian Christians. Let me give you an example. Okay? Tafsir at-Tabari, chapter 3, verse 59. Galing kay at-Tabari. So, nagkaroon ng debate. At saan ba yung nagdebate sila? Ito. If you are truthful, sabi niya mga Kristiyano sa kanya, then show us a servant who raises the dead, heals the blind, creates from clay likeness of a bird and breathes into it, so and so on. But one is Allah, so he remained silent until Gabriel came to him and said, Muhammad, those who say Allah is the Messiah, son of Mary, have certainly disbelieved. So he remained silent. Sino nag-remain silent? Si Muhammad. Kasi ang nakausap niya mga Christians sa Najran. Basahin natin Ibn Jurayj said, it has reached us that delegation of Christians from the people of Najran came to the prophet and blessings upon him al-Sayyid al-Alqib who were the leaders of the people of Najran. So may talakayan sila ngayon dito, nagtalakayan sila. Tapos sa kanya niya narinig na ang mga Nasraniyan doon sa Najran ay binanggit yung salitang Allah, binanggit yung salitang Isa. Is it okay if basahin mo lahat ng text tapos ako na mag-unaw kasi nakakaintindi naman ako eh. Like, wag mo na explain. Explain mo later sa akin. Pwede ko na yun para matagpi-tagpi natin. Let's go. Sige, basahin natin. Lahatin ko na. It's a long read to. Mahabang, yes, mahabang pagbabasa. Yung nauna yung kanina sinabi mo, yung nag-question na sila. Dito tayo sana na nagkaroon ng talakayan na. Sige, dito tayo. Mag-umpisa tayo dito. Al-Qasim narrated to us saying, Al-Hussein narrated to us saying, a Hajjaj narrated to me on the authority of Ibn Jurayj, on the authority of Al-Iqrama regarding the verse. Indeed, the example of Jesus to Allah is like that of Adam. He created him from dust. Then he said to them, be, and he was. He said, it was revealed concerning Al-Aqib and Al-Sayyid from the people of Najran. So yung salitang Jesus at yung Allah, inireveal sa mga people of Najran. They were Christians. Ibn Jurayj said, it has reached us that the delegation of Christians from the people of Najran came to the prophet. Ayun, nagkaharap-harapan talaga, face-to-face na lang yung debate ito. Peace and blessings be upon him among them, Al-Sayyid al-Aqib. Nakadebate niya si Al-Sayyid al-Aqib, who were the leaders of the people of Najran at that time. They said, O Muhammad, why do you insult our companion? He said, sabi ni Muhammad, who is your companion? Sino yung kasama ninyo? Ang sabi ng mga taga-Najran, Jesus or Isa. Ang unang nagbanggit ng Isa ay yung mga taga-Najran. They said, Isa. Jesus, sa Arabic kasi Isa yan. Dito niya sa baba. Andito yan sa may baba. Isa yan. Yan. Isa. Yan. Isa. They said, Isa. So, ang nagsabi ng Isa ay mga taga-Najran na Kristiyano. Sige, tuloy natin, who is your companion? Sabi ng mga taga-Najran, si Isa, son of Maryam. You claim that he is a servant. Kiniklaim mo kasi na servant lang siya. Sabi ng mga taga-Najran. The messenger of Allah, peace be upon, blessings be upon him, said, yes, he is the servant of Allah. Then sabi, and his word upon Mary, the spirit from him, he became angry. Nagalit sila and said, if you are truthful, then show us a servant who raises the dead, heals the blind, and creates from clay the likeness of a bird, and breathes into it. Sige, kung talagang truthful ka, ipakita mo sa amin ng servant na nakaka-raise ng dead, nakaka-heal ng blind, nakagawa out of clay, in the likeness of a bird, and breathes into it, and so on. But, so he remained silent. He remained silent. Tinanong siya, sige, magpakita ka, magbigay ka ng reference. Hinamon siya ngayon ng showdown. Naka-showdown ba siya? Nakabigay ba siya? Wala siyang nabigay. Sabi niya, so he remained silent. Natameme siya. Natameme siya sa debate. Galing yan kay Al-Tabari. Nagkataon ng debatehan dyan. Dito yun, Tinanong nila si Muhammad, bakit mo ininsulto ang aming kumpanyon? Ang tanong niya, bakit? Sino ba kumpanyon niyo? Sabi ng mga taga-Nasraniyan, Isa. The first people who mentioned the term Isa were those Christians in Najran. Hindi si Muhammad. Hindi si Muhammad. So ang Isa, hindi galing sa Diyos, hindi sa Islam, ni Allah.
At hindi galing kay Muhammad, ito ay galing sa mga taga Najran. Yan na, kasi mga Arabic Christians yung mga yun na. Based sa history, ang kanilang existence doon ay around 3rd century, nasa Arabia na sila. Nauna pa sila even before Muhammad was born around after 200 years. So, sanay na sila sa salitang Isa, sanay na sila sa salitang Allah, sanay na sila sa ganung mga wordings sa Arabic. Nakopya lang ni Muhammad sapagkat na-encounter niya yon. At ang masaklap dito, natalo pa siya sa debate. Natami, he remained silent. Anong sa Arabic doon? He remained silent, sabi dito, faskata. He remained silent, natami. Tumahimik siya, wala siyang naisagot sa showdown. O imaginein mo yan, propeta, nakipagdebate, talo, hindi nakasagot. Pakaunang debate sa history ng Islam at Christian, panalo ang Kristiyano. Trinitarian to, naniwalang Diyos si Kristo to. Mga Trinitarian to. Okay. I should be like an atheist then because you were arguing about your God as well as the God that I'm accepting right now. Mas better na lang maging atheist. Chapter 21, verse 45. Say, O Muhammad, I warn you only with the revelation from Allah and not by the opinion of the religious scholars and others, but the deaf who follow the religious scholars and others blindly will not hear the call, even when they are warned. In example, one should follow only the Quran. One should follow only the Quran. Tanong, si Muhammad ba nag-follow sa Quran? Hindi niya finalo to chapter 4, verse 3. Alin ang hindi niya finalo dito? Ito. Sa chapter 4, verse 3, sabi dito, if you fear that you will not deal justly with the orphan girls, then marry those that please you, O others women, 2 or 3 or 4. Marry only 2, 3, 4. Tanong, sinunod ba niya yan? Hindi. Nakalagay sa hadith, meron siyang 11 wives. So, hindi niya finalo ang Quran chapter 4, verse 3, na kung saan ay kinumad sa Quran na follow only the Quran. He did not follow the Quran. So, Muhammad is the bad example for Muslims to disobey and not following the Quran. Yan ang argument ko dyan. Oh. Ito yung hadith ha. Basahin natin yung hadith sa Arabic. Sabi dito, wa huwa ida ay asratan. Kala kulto, in lanasin awakana yatiquhu kala kanat nataqadahata annahu atiya. Fawatahu talatatin. So ito ay sahih, sabi dito, hadatahi sahihun. Sahih. Ito daw ay Sahih Al-Bukhari 268, Book 5, Hadith. Sabi dito, Muhammad had 11 wives. The Prophet used to visit all his wives in Iran during the day and night, and they were 11 in number. Ang kanyang asawa, 11 in number. Tanong, sinunod ba niya itong nakalagay sa chapter 4, verse 3 na Mary 2, 3, 4? Hindi, nilabag niya yan. Paano napatunayan ng nilabag yan? Dahil nakalagay sa isang talata, kinontradict niya. Thank you. I hope your God blesses you. I hope your God blesses them because I no longer believe in this God and shit. Wala na akong paniniwala dito sa mga ano na to eh.